Maagang dumating sina Naruto, Choji, at Sakura at nalaman nilang may problema si Tuchi. Sinusubukan niyang gumawa ng bagong klase ng ramen dahil ang anak niyang si Ayame ay kanidnap ng mga cooking ninja na pinamumunuan ni Hakkaku. Siyempre, hindi papayag si Naruto na may gumalaw sa ramen shop niya, kaya nag-alok silang tumulong. Tinuruan ni Tuchi sina Naruto kung paano magluto ng ramen, pero siyempre, dahil ninja sila, ginamit nila ang kanilang jutsu para makagawa ng perpektong bowl ng ramen. Pagkatapos ay nakipagbakbakan sila at na-rescue si Ayame. Pero laking gulat nila nang makita siyang tumaba dahil hindi siya nakatanggi sa masasarap na luto ng mga cooking ninja. Para maibalik siya sa dati niyang katawan, pinakain siya ni Tuchi ng diet ramen na may kakaibang epekto, pumapayat ang kumakain nito. Pero pati si Tuchi ay kumain ng diet ramen, kaya sobrang pumayat siya. Si Anko Mitarashi ay ipinadala sa Land of the Sea kasama sina Naruto, Shino, at Ino para imbestigahan ang misteryosong halimaw na tinatawag na Kaima. Pagdating nila, biglang naalala ni Anko ang panahon niya kasama si Orochimaru sa lugar na ito. Biglang sumakit ang katawan niya dahil nag-react ang cursed seal niya. Sa may daungan, nakita ni Naruto na may dalawang lalaki, sina Yoroi Akado at Mesumi Tsurugi, na nang-aapi ng isang batang babae. Hinabol niya ang dalawa, pero hindi niya nakilala kung sino talaga ang mga yun. Nang umalis na ang grupo papunta sa isa sa mga isla, biglang umatake sina Yoroi at Mesumi. Sa labanan, muntik nang malunod si Naruto. Pero buti na lang sinagip siya ng batang babae na nakita niya kanina. Nagising si Naruto sa isang kubo at nalaman niyang ang pangalan ng babaeng nagligtas sa kanya ay Aisar Ibi. Nang magpasalamat siya, napansin niyang iniiwasan ito ng mga tao sa lugar. Lalong nainis si Naruto nang makita niyang tinutokso ito ng mga bata, kaya hinabol niya ang mga ito para palayasin. Samantala, si Orochimaru ay may meeting kasama si Amachi, isang scientist na gumagawa ng kung anong eksperimento sa ilalim ng utos niya. Naroon din si Sasuke, pero nang mapunta sa kanya ang usapan, agad siyang umalis dahil wala siyang pake. Habang nasa isla ang grupo ni Anko, pinag-usapan nila ang bayaran na kailangan nilang protektahan. Sa gitna ng kanilang misyon, nahanap nila ang sinasabing Demon of the Ocean, ang Kaima. Pero biglang dumating si Naruto at sinabi niyang ang Kaima ay walang iba kundi si Aisar Ibi. Sakto namang dumating si Yoroi, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Aisar Ibi na makatakas. Sumabay siya kay Yoroi at tumakas silang dalawa. Sinubukan silang habulin ni Anko. Pero biglang sumakit ang cursed seal niya, dahilan para hindi siya makagalaw. Dahil sa matinding sakit, nawala ng malay si Anko. Inalagaan ni Ino si Anko sa may dalampasigan. Samantala, kinuwento naman ni Naruto ang pagkikita nila ni Aisar Ibi. Biglang lumipat ang eksena sa panaginip ni Anko kung saan nakita niya si Orochimaru na papalapit sa kanya at sinasabing nabuko na raw ng Hokage ang kanilang mga kalokohan. Nagdesisyon sina Shino, Naruto, at Ino na ituloy ang misyon nilang protektahan ang bayad at hulihin ang Kaima. Pumunta sila sa Demon Island sa Land of the Sea kung saan daw nagtatago ang Kaima. Pagkagising ni Anko, ipinaliwanag niyang ang Kaima ay isang tao na ginawang eksperimento kaya nagmukhang halimaw. Samantala, sina Yoroi at Aisar Ibi ay lumubog sa dagat papunta sa lungga ni Orochimaru. Doon binigay ni Aisar Ibi ang impormasyon tungkol sa pera at nagtanong kung kailan siya ibabalik sa dati niyang anyo. Sumagot si Yoroi na kapag tapos na siyang gamitin. Pagkatapos, inutusan niya si Aisar Ibi na atakihin sina Naruto. Pagdating ni Naruto sa isla, nakapasok sila sa isang laboratorio na punong-puno ng kakaibang nilalang sa loob ng mga test tube. Biglang lumabas si Aisar Ibi at pinindot ang isang switch, ayon bumagsak sila sa bitag. Habang nangyayari ito, biglang sumulpot si Anko sa likod ni Aisar Ibi at tinutukan siya ng kanay, pero nakatakas si Aisar Ibi at iniwan si Anko kasama ang tatlong dambuhalang halimaw. Pero hindi yun problema kay Anko, tinapos niya agad ang mga ito. Samantala, si Shino ay nakipaglaban kay Yoroi, habang sina Naruto at Ino naman ay nakaharap si Amachi at Aisar Ibi. Biglang dumating si Mesumi para harangan sila. Pero ginamitan siya agad ni Ino ng jutsu. Habang nagkakagulo, biglang gumuho ang isla. Tumakas sina Amachi, Aisar Ibi, at Yoroi gamit ang isang barko, iniwan ng Team Anko sa gumuhong gusali. Nagpanik si Naruto at nagsimulang maghanap ng daan palabas. Niligtas ni Anko ang grupo sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang dambuhalang ahas. Pinasok sila sa bibig ng ahas at binasag ang pader para makalabas sila. Pagkatapos ay agad nilang hinabol ang mga kalaban. Pagkaharap nila kay Amachi, agad siyang umatake at nahuli si Naruto sa kanyang teknik. Pero ginamit ni Naruto ang chakra ng Nine Tails upang makalaya. Tinulungan ng Nine Tails si Naruto na talunin si Amachi. Kahit mabilis nilang natalo at nahuli si Amachi, biglang lumabas ang Umibozu at tinangkang atakihin si Naruto.
Agad niyang tinawag si Gamabunta na ginamit ang kanyang teknik para patuyuin at talunin ang kalaban. Pagkatapos, galit na galit si Gamabunta dahil sa tubig alat kaya pinarusahan niya si Naruto, tinapon niya ito sa ere. Samantala, napagtanto ni Izar-Ibi na tama si Naruto. Naramdaman niyang naiintindihan siya nito dahil pareho silang tinuring na halimaw noon. Sa tulong ni Naruto, naging masaya si Izar-Ibi. Nagdesisyon siyang pumunta sa Konoha at umaasang magagamot ni Tsunade. Inutusan ni Tsunade si Naruto na magbantay ng bata sa buong maghapon, si Kunihisa, anak ng mayamang kaibigan niyang si Kunijiro. Pero agad naiinis si Naruto sa bata dahil akala nito kaya niyang makuha lahat ng gusto niya gamit lang ang pera na tinatawag niyang money release techniques. Habang tumatagal, tinuruan ni Naruto si Kunihisa ng halaga ng pagsisikap gaya ng tamang paraan ng paghagis ng kanay. Pero bigla siyang dinukot ng dalawang goons matapos suhulan ng sarili niyang bodyguards gamit ang perang itinapon niya mismo. Agad namang sinagip ni Naruto si Kunihisa pero sa malas siya naman ang napahawak sa gilid ng bangin at nakabitin. Dahil ayaw niyang mamatay ang kaibigan niya, kumuha siya ng lubad at sinagip si Naruto gamit ang sariling lakas. Pareho silang proud sa ginawa ni Kunihisa dahil talagang sinubukan niya. Pinapunta sina Naruto, Hinata, at Kiba sa isang misyon para maghanap ng kayamanan. Sinabihan sila na kapag pumalpak sila, ibabalik sila sa academy dahil sa sablay na performance ni Naruto sa mga misyon kasama sina Kiba at Hinata. Habang hinahanap ang kayamanan, hindi magkasundo sina Naruto at Kiba dahil sa walang tigil nilang asaran at away. Dahil dito, hindi sila makapagtrabaho ng maayos. Sa kasamaang palad, bigla silang inambush ng tatlong kalaban. Nahuli sila at ginaya pa mismo ang itsura, amoy, at iniisip nila. Doon nila nalaman na ang nagpadala sa kanila sa misyon ay ang tunay na boss ng mga kalaban. Nagkaisa ang grupo at nakatakas mula sa gumuho nilang lungga dala ang kayamanan pero napansin nilang nasugatan si Hinata sa paa. Napagtanto nila na masyadong madalas magtalo sina Naruto at Kiba habang si Hinata naman ay laging nag-aalala para sa iba. Dahil dito, pumunta sila sa bayan para pigilan ang kanilang mga kopya. Naloko at natalo nila ang mga impostor nila maliban kay Naruto. Habang tumatakbo, aksidenteng nabangga ng impostor si Sakura na may bitbit na napakataas na tumpok ng libro. Inasar siya ng clone ni Naruto at tinawag siyang clumsy, uminit naman ang ulo ni Sakura at malakas na sinuntok ang totoong Naruto. Kinailangan niyang gamitin ang Nine-Tails Chakra para talunin ang kopya niya dahil ang impostor ay nagkakautang gamit ang pangalan niya at inubos lahat ng pagkain niya, pati na ang espesyal niyang ramen. Sa huli, nalaman ni Naruto, Kiba, at Hinata na pagsubok lang pala ang misyon para makita kung kaya nilang magtulungan bilang isang team at matagumpay nilang naipasa ito. Naiinis naman si Tsunade nang makita ang kayamanan nila dahil ito pala ay isang malaking bill ng utang. Habang pauwi si Naruto sa Konoha matapos ang isang misyon, dumaan siya sa isang baryo na may hot springs resort. Sa daan, nakasalubong niya ang isang kakaibang ninja, isang surir ninja na ang tanging misyon ay maghatid ng sulat kahit gaano pa kahirap o kadelikado ang ruta. Pagdating sa baryo, halos sumabog sa galit si Naruto nang makita niyang nilalandi lang ni Jiraiya ang mga babae imbes na mag-training sila. Para pakalmayan siya, ipinaliwanag ni Jiraiya na kaya hindi pa siya nagsisimula sa training ni Naruto ay dahil may misyon siyang mag-ipon ng impormasyon tungkol sa Akatsuki. May especially year raw ang Akatsuki na paparating sa baryo, kaya naghintay muna siya. Gustong mag-training ni Naruto habang naghihintay, pero ang sabi ni Jiraiya, kailangan niyang tapusin ang kanyang latest novel. Ang problema, imbes na magsulat, panay ang palusot at patambay ni Jiraiya hanggang sa nakatulog na siya nang hindi pa rin tapos ang manuscript. Dahil dito, naisipan ni Naruto na siya na lang ang magsusulat ng libro ni Jiraiya. Nagpatawag siya ng Surir Ninja para ay pa-deliver ito. Pero aksidente siyang nabangga sa dalawang lalaki kaya nagkapalit-palit ang mga sulat. Nang malaman ni Jiraiya ang ginawa ni Naruto, halos himatayin siya sa takot na masira ang reputasyon niya bilang manunulat. Nang makuha nila ang maling package, nadiskubre nilang ito pala ay isang peace treaty sa pagitan ng Land of Fang at Land of Claw na muntik ng magkagyera. Ang malala, ang manuscript ni Naruto ang nai-deliver sa Fang Daimyo na baka magdulot ng gulo. Nagpahirapan pa sila sa Surir Ninja, pero sa huli, nabasa ng Fang Daimyo ang libro at natuwa siya. Icha-icha fan pala siya at inisip niyang peace offering ito mula sa Land of Claw. Dahil dito, hindi natuloy ang gyera. Sa huli, kinailangan ng umalis ni Jiraiya dahil nakaalis na ang target niyang Akatsuki. Kaya walang nagawa si Naruto kundi bumalik sa Konoha at maghintay sa pagbabalik ni Jiraiya. Si Tenten, Neji, at Rock Lee ay may misyon na protektahan ang star ng Hoshigakure.
Nang marinig ni Naruto na may chakra boosting powers ang bituin, agad niyang naisip na kailangan niyang sumama, lalo na't baka may kinalaman si Orochimaru dito. Para makasali sa misyon ng Team Guy, sinuhulan niya si Tsunade gamit ang mamahaling pagkain, at syempre pumayag agad si Tsunade. Pagdating nila sa Hoshigakure, nakasalubong nila si Somaro na taga roon. Ipinakita ni Somaro ang kakaibang purple chakra techniques niya bago ginabayan ng Team Guy at si Naruto para makalampas sa makamandag na gas na bumabalot sa nayon. Pagdating sa loob, nakilala nila ang substitute Hoshikage, si Akahoshi, na ipinaliwanag ang pangarap ng Hoshigakure, ang maging isa sa 5 pinakamalalakas na ninja village. Gusto rin daw ni Somaro na maging unang totoong Hoshikage, kaya natuwa si Naruto at agad itong sinundan papunta sa kinalalagyan ng bituin. Habang nandoon, nakita nilang may tumatakbong magnanakaw na may hawak ng bituin. Dali-daling hinabol ni Naruto ang magnanakaw pero mabilis itong tumakas. Naiwan si Somaro at nadiskubreng ninakaw na ang bituin. Habang habol pa rin ni Naruto ang magnanakaw, napansin niyang gumamit ito ng isang kakaibang ninjutsu. Doon nila napagtanto na ang salarin ay dating taga Hoshigakure dahil tanging mga dumaan sa star training lang ang marunong ng ganitong jutsu. Walang lead ang grupo tungkol sa misteryosong magnanakaw na marunong lumipad gamit ang chakra. Habang nagtatanong-tanong si Naruto, nalaman niyang namatay ang mga magulang ni Somaro habang ipinagtatanggol ang bituin laban sa mga dayuhang ninja. Kaya lalong ginanahan si Naruto na hanapin ang bituin. Samantala, sinubukang sundan ni Tenten at Lee ang 2 tauhan ni Akahoshi para makahanap ng sagot. Pero nabuking sila agad at wala silang nakuha kahit anong impormasyon. Habang naghahanap si Somaro kasama ang ilan niyang kaibigan, nakasalubong nila ang isang ninja na may maskara. Mabilis nilang ginapos ang ninja, pero pinatulog silang lahat at kinidnap niya si Somaro. Nagulat ang lahat nang malamang ang ninja na nagnakaw ng bituin ay walang iba kundi ang nanay mismo ni Somaro na si Netsuhi. At hindi lang yon, si Akahoshi pala ang tunay na may pakana ng pagdukot kay Somaro. Habang iniimbestigahan nila, nalaman nilang delikado pala ang star training dahil pwede kang mamatay dahil dito. Pero nagdesisyon pa rin silang hanapin ang bituin. Si Tenten at Lee, palihim na pumasok sa bahay ni Akahoshi at pinalaya si Somaro. Hinarap naman ni Akahoshi si Netsuhi at hiniling na ibigay nito ang bituin kapalit ng anak niya. Siyempre hindi pumayag si Netsuhi at nagsimula silang magbakbakan. Sa laban, nagkaroon ng lamang si Netsuhi pero dumating sina Naruto at Neji. Hindi nila alam ang buong kwento kaya tinulungan pa nila si Akahoshi. Si Naruto, lumapit ng sobra kay Netsuhi at sinuntok siya. Pagkatapos nun, biglang umatake si Akahoshi at hinulag silang dalawa sa Valley of Death.